Okay, continuous po ulit tayo. Alam nyo bang pang third video ko na to sa second video ko? Pang third video na. Uminto sa 11 minutes, uminto sa 6 minutes. Now, this is my third time, no? If somebody's watching, God bless you, no? To control this video, right? Wherever it is, okay? Kasi po, cellphone natin, alam kong kontrolado yan ng kung sino man, okay? But it's okay. I'm never gonna be upset. I'm gonna pray to God that we will make it, no? To Him and to all of us, no? About this service to dedicated to all of you, and at the same time, of course, dedicated to the Lord. And I know He wants me to spread this gospel to each and every one of us who's been accidentally click this video, no? Intentionally, unintentionally, rationally, mentally, etc., etc., no? May the grace of God, the blessing of God be with all of us, okay? Relax lang tayo, okay? Huwag tayo maiinip, huwag tayo ma-upset, no? Kasi ganyan po yung pagtukso, no? Now, let's go back to read sa ating hindi ko nabasa kanina, no? Sa ating first video, no? Babalikan ko uli, no? Third time na po itong ating second video na to, okay? Yung hindi ko po nabasa sa ating first video, sa second scripture, no? Sa ating Psalm chapter 4, verse 1 to 8, okay? Ang first scripture natin sa first video, Nehemiah, no? Nakatapos tayo hanggang sa Psalm chapter 31, verse 21 to 25, okay? But kanina po, nabasa natin doon 20 to 25 pa, hindi lang 21 to 25, okay? But let me go back to our devotion healing prayer sa second scripture chapter, Psalm chapter 4, verse 1 to 8, okay? So let me read the title po, peace, no? Kapayapaan, okay? So here's the message on devotion healing prayer, no? In peace I will both lay down and sleep for you, no? Alone, O Lord, make me dwell in safety, okay? Alright? Psalm chapter 4, verse 8, no? But we read verse 1 to 8, okay? In the middle of the overwhelmed life, no? Thoughts have a way of rushing through your mind as you try to fall asleep, no? At night, no? Let not your own pondering and imagination, your thoughts may not slow down for hours, no? So what not effective solution you could keep a pad, no, of paper and pen, no, besides your bed, no, to jot down your thoughts as you toss and turns at night, okay? Malamang po pag ito ay minto pa, may kinalaman to sa ating YouTube, no? I-sinishare natin sa YouTube, no? Para malaman kung may nagdubyo o wala. Pero kung makaka-apekto yun, hindi ko na itutuloy. Dito na sa Facebook at Messenger natin isi-share, okay? Mas marami pang nakakapanood, okay? Hindi ko po kailangan yung mga viewers kung ayaw nila, okay? Kasi po, minsan nakaka-apekto sa cellphone yung maraming nakikip na video, okay? But whatever it is, it's God's will, okay? That's the way it means to be, okay? So let me go back, no? In the middle of the overwhelming life, thoughts have a way of rushing, no, through your mind as you try to fall asleep at night, no? To fall asleep at night. Let your own pondering and imagination, your thoughts may not slow down for hours, no? So what an effective solution. You could keep a pad or paper and pen besides your bed, no, to jot down your thoughts, no, as you toss and turn at night, okay? Bago ka makatulog, ibig sabihin pampaantok, okay? Yung iba, cellphone, di po ba? Pero lalo kang hindi makakatulog kasi may mag-gambaras at saka hindi tungkol sa Diyos ang makikita mo lahat, no? Unless you trying to click the Bible with the gospel word, no? Just to read the gospel, that's it, no? He will give you peace, no? Than to watch some TikTok or whatever it's there, okay? So here's the message, no? And second paragraph of message. Or you could attempt to fall asleep by talking to the Lord, no? Yan, no? Mas magandang paraan, no? Nakipag-usap ka sa Kanya, i-surrender mo lahat ng iyong pinagdaanan sa buhay na ito, sa araw na ito, no? Lord, salamat, no? Sana gabayan mo pa ako, gawin mo pa ako malakas. Yan po ang pinakamaganda, no? Bago ko matulog, bantayan mo ako, no? Bantayan mo aking kaluluwa, no? Na hindi pa mapawali sa aking katawan. Ganun po yan, okay? O para bukas, ganito, ganon. Lahat ng ating masasabi sa Kanya sa pakikipag-usap, sabihin natin bago tayo matulog, Lord, bantayan mo ako sa aking pagtulog hanggang sa paggising ko sa umaga, okay? Salamat po sa buong araw na ito. Ganun po yan, okay?
Tuloy natin ito, no? Or you could attempt to fall asleep by taking to the Lord, no? Try thinking of everything that happened to your days, no? That you're thankful for, no? Both little and big things, no? Invite Him into your thoughts that are keeping you awake, no? If you'd been upset by something, call out, no? Call out to Him and share every details, no? Tell Him your joys and concern, no? Ponder who you're talking with and praise the holy name, no? Consider He wonderful character traits, no? Yan sinasabi, no? As you set your mind, no, on your Heavenly Father, no, you be able to lay down and sleep in peace, okay? May kapayapaan na, no? Napapahinga ka na, no? Ibig sabihin, no? Nare-relax ka na. He's the one who will keep you dwelling in safety, no? Siya kasi yung magpapanatag ng ating isip, kalooban. Ibig sabihin, okay? No? Here is the prayer, no? Lord, thank you for your keeping me safe as I sleep, no? I pray I put my anxious thought behind me. Help me concentrate on you and rest. Okay? Yan yung ating devotion healing prayer. Untitled Peace, kapayapaan. Okay? So, yun ibig sabihin, bago matulog, para guminhawang yung kalooban, makipag-usap ka sa Panginoon Diyos. No? Remember, no, when we open the book of Bible and we read some gospel, we are talking to Him directly. No? Not only me, but you if you're doing that. No? Kaya nga sinasabi niya, no, when you receive the second baptism, no, to be born again, no, and then receive the Holy Spirit, surrender all your sins, do repentance, ask forgiveness, and then be ready to receive the Holy Spirit together with our Holy Ghost, no, to dwell it in our inner person, men or women, in our body, with our mind and thoughts, and with our Holy Ghost, with our heart, no, ang ating kalooban, okay? And then walk with Him, live like Him, take our cross and follow Him, no? Just to be there in the right path, in the way, the truth, and the life, no? To be there in the kingdom paradise of heaven, in the Father's house, with the Son Jesus, our Savior, to show us our salvation, no? To guide us in our salvation with the Holy Spirit. Kasi kasama natin yung Holy Spirit, you know? Why? Kasi nga sinabi, pag pinanganak sa ikalawang pagkakataon, hindi na sa laman, hindi na sa dugo, no? Kung hindi sa pamamagitan ng Espiritu Santo, ng salita ng Diyos, at basbas ng tubig. Remember, no? Ang tubig, kapag kayo tumatanggap ng Holy Spirit, benditado kayo, hindi, benditado yan, automatically yan, kasi Diyos ang pumapasok sa inyo. Hindi na kailangan ikukursampan na kung sino-sino. Yan po'y benditado na, dahil tinatanggap mo siya ng maluwag sa iyong puso, binuksan mo ang iyong puso, ang iyong kaluluwa. Lord, come with me, take my, no? Go inside of my flesh, no, my human flesh, my mortal body, together with my Holy Ghost. Now you're not your own, na sinasabi sa amin, church, no? Hindi na ikaw si ikaw ay espiritu na ng Diyos, no? But siyempre tao lang tayo, minsan nasusunod pa rin yung ating kalooban, hindi kalooban ng Diyos, okay? Pag meron kang gustong gamutin, hindi mo magamot kasi may dahilan, no? Meron kang gustong puntahan, hindi mo puntahan kasi may dahilan, okay? Iyan po lahat yan, okay? Ganito, lahat merong ganong bagay na challenge sa atin, okay? Pero kung susundin natin ang gusto ng Diyos sa ating isipan, mangyayari ang gusto natin mangyari. Kasi pinananig natin ang kalooban ng Diyos, hindi kalooban natin. Yan po ang totoo, okay? We are following the God's will, not only our will, not only our mind, no? Not only what we want, but we follow what God's want to us to do. That's the way it is, okay? Kaya tayo nagpupunta sa church, no? Now, one message more, no? If you go to church and you bring your suspicious, anxious, etc., no? And then you have strife, jealous, don't go there. Because you don't have the Spirit of God, no? You are welcome there, just strangers, no? But you don't have the Spirit of God. That's what you're gonna feel, no? Somebody embrace you, somebody shake your hand, somebody, etc. And then you got suspicious, and then you got jealous. That's not nice. The Holy Spirit of God is not in your body. Kasi gano'n ang mangyayari. Iba ang pumapasok sa isip mo, ginugulo ka ng kalaban. Pag nasa church ka, magtiwala ka sa Diyos. Kasi kasama mo ang Diyos.
Kahit pa akapin doon ng tatlo, kahit pa sino pang humalik sa'yo o kumamay sa'yo, alam mong may Diyos ka, hindi ka hindi ka matutokso, hindi ka maiisip ng masama kasi alam mo, nagpunta ka ron dahil sa Diyos, hindi dahil sa kung kanino, hindi dahil sa kung anong dahilan. No? Hindi business, hindi humanap ng kaibigan, kung hindi makipagkilala, open heart, open mind, open Holy Spirit with God, in one Spirit of God. That's why we go there. No? The place is only the place. The first message that I can tell you, the truth and the life, no? The reality. The first temple is we are, no? Men and women, our body, no? Tandaan niyo po, katawan natin, ang ating isip at puso. Yan ang unang templo ng Espiritu Santo. Kaya nga sabi, be born again from the second time. Hindi naman yung simbahan ng bibinyagan. Ikaw yung templo ng Diyos. Tinatanggap mo siya, binubuksan, pinapapasok ng Espiritu Santo sa katawan mo, sa isip mo, sa puso mo. Yan po ang unang templo. Yung lugar tagpuan lang yan, kay pagawa mo pa yan, kay pamarmol mo pa yan, wala yan. Yun yung kalakaran lang. Lumilikom ng pera para magtayo, para pag umulan, may sisilungan, para kumainit, may ganun po yan. But, we are the first temple of God. As a human being, with the Holy Ghost, with the Holy Spirit of God. Tayong unang templo. Kaya pag pumasok ka doon, tapos may dala ka, hindi Diyos ang dala mo, magulo. Okay? Wala kang peace of mind. No? Iba-iba makikita mo, hindi ka nakikinig. Pag minsan nag-aanto ka na kasi may gumugulo sa'yo. No? Ginugulo yung isip mo ng ganito. Yung tignan mo yun, tignan mo yun, yung ganda ng suot nun. Yung ang ganda, ang buhok, ang pangit. Ganun ang nakikita natin sa church. No? But if you have God, you focus to God, you're gonna ignore all of these things. Okay? Remember that, no? Yan ang dapat nating unang matutunan. Okay? That's the first thing we have to know, to learn, no? When we go to church. No? We are not going there to observe anybody or to see something, oh, I have to buy that, it looks nice. No, that's not the way it is. No? You've been there, we've been there, we go there because of to listen to the gospel message of God from the Holy Sacrament of Book of Bible. Either pastor or priest or minister, preacher, etc. That's the way we are gathering together, no? As banding together, as a child of God, as a children of God. That's the way it is, okay? Now, let's focus to our, sa ating scripture, no? Isaiah, no? Chapter 40, verse 27 to 31, sa ating Isaiah, no? The only difference in English and Tagalog is the last letter, no? Isaiah is H, heaven or L, no? Sa Tagalog, letter S, no? Salvation or Savior, okay? Now, let me read the message from the Isaiah chapter 40, verse 27 to 31, okay? We say it's thou, no? O Jacob, no? And speaketh our Israel, my way is hid from the Lord, no? And my judgment is passes over from my God, okay? Passes from my God, no? Verse 28, no? He that not know it, no? He that not known, hath thou not heard, no? That the everlasting God, the Lord, the creator of the end of the earth, painted not, neither is weary, no? There is no searching of his understanding, okay? Alright, verse 29, no? He gave it power to the faint, no? To them that have no might, to increase it strength, okay? Verse 30, no? Even the youth, no, shall faint, no, and be weary, no, and the young men shall utterly fall, okay? Verse 31, last verse, no? But they that will upon the Lord, no? Oh, but they that wait upon the Lord, no, shall renew renew their strength, no? They shall mount up with wings, no, as eagle. They shall run and he not weary, and they shall walk and not
paint. Okay, yan ang sinasabi. Alright? Dito tayo sa Tagalog version, no? Tagalog version, no? Isaiah, pahina 4 na po, versikulo 3 talata, no? Versikulo 27 hanggang 31, okay? So dito tayo sa Spanish, no? Isaiah kapitulo 40, versikulo 27 hanggang 31. So let me read in Tagalog version, okay? Here is in Tagalog. Bakit sinasabi mo, no? O Jacob, no? Sinasalita mo, no? O Israel, ang daan ko ay lingid sa Panginoon at nalalagpasan ng aking Diyos ang kahatulan ko, no? Kahatulan ko, no? Versikulo 28, no? Hindi mo baga nalalaman, hindi mo baga naririnig, no? Ang walang hanggang Diyos, no? Ang Panginoon ay may lalang ng mga wakas ng lupa, hindi nanlalata o mapapagod man, walang makatarok ng kaniyang unawa, no? Ng kanyang isipan, no? Ng kanyang kaalaman, wala. Kahit sino, wala. Kahit pa sinong Poncio Pilato nandito sa babaw, no? Walang makatatarok. Gineges lang nila pero walang makakatarok, no? Mapuwerang Diyos na nagsasalita, alam, no? Kasi po ang Espiritu ng Diyos pumapasok sa katawan na nagsasalita, nagsasabi ng katotohanan. Kaya nasasabi lahat yung darating o daraan, okay? Kaya sinasabi sa 1 Thessalonians chapter 5, no? Sa hindi ko matanda kung anong verse, no? Huwag hamakin ang panguhula. Sinasabi, ano? Nasa Biblia. Hindi po yung kasinungalingan, okay? Kaya sabi na, okay, maniwala. Kasi po, kung mali-mali, loko-loko, pera, hindi talaga hula, kundi niloloko yung kapwa-tao. Pero pag ang umuhula sa nasa Diyos talaga, direkta sa Diyos, masasabi sa'yo, hindi maaaring din, nangyayari. Hindi aksidente, kundi nangyayari, dumadating talaga. So, yun, doon ako naniniwala, okay? Kaya sinasabi, huwag mong hamakin ng panguhula, no? Pero sabi mga third eye, huwag na kayo maniwala dyan, no? Pag hindi naman totoo sinasabi, mararamdaman sa una pa lang, sa ikalo, alam nyo na. So, bakit ka babalik ng babalik, okay? May nagpatunay na, may nagsabi na, napunta sila doon, ganun ito, hindi rin sila maniwala, pero nasabi yung totoo. Bakit? Kasi nasa Diyos yung tao, konektado sa Diyos, okay? Alright, yun po ang aking masasabi dyan, no? Ang sabi rito, no? Hindi mo baga nalalaman, no? Lahat ng naririnig at walang hanggang Diyos, no? O ng Panginoon, ang may lalang ng wakas ng lupa, no? Hindi na nanlalata o mapapagod man, kailan, no? Walang makatatarok ng kanyang unawa, ng kanyang pagkaalaman, kaisipan, okay? Versikulo 29, siya'y magbibigay ng lakas sa mahihina at ang walang kapangyarihan ay pinananaganan niya sa kalakasan, okay? Tayo po walang kapangyarihan, pero ang lakas ko pinananagana pa rin ako ng Diyos, oh. Ang aking paningin, sipin mo, nakakabasa pa rin ako kahit nawala na ako, hindi na nagsasalamin, hindi na ako pupunta sa salamin kasi lalo lang na yung mata ko, pinapatakan ng gamot, nililinte, lalong nasisira yung mata ko, okay? Kaya hindi na po ako pupunta. Dahil may insurance ako, sisirain ko yung mata sa kababalik-balik doon. Hindi po ganun yun, no? Makiramdam kayo, umobserba kayo na nangyayari sa inyong mata, no? Kasi po, ilang beses ko nang sinishare sa inyo. Yung aking kapatid na aking lola, ang kapal ng salamin, ilang ka-opera po ng mata, walang nangyari, no? Ngayon po, kung talagang kinakailangan ng mata at nakakatulong, bakit po hindi, no? Pero mag-obserba kayo, mag-ingat kayo sa inyong katawan, no? Kasi ang katawan natin, iisa. Ang paningin natin, iisa o dalawa, no? Pagkabilang mata. Pag yan po'y nasira, wala na. Pupunta ka doon, sasabihin sa'yo, ito, salamin, maganda, mag-iinganyo ka, bibili ka. Pero hindi mo naman talaga kailangan kasi nakakabasa pa tayo, no? Katulad ng nangyayari sa akin, pinagkakaloob ko sa Diyos, Lord, wag mong pabayaan ako, ang mata ko'y mawala na ng paningin, no? Kung hindi gamutin mo ako, kung magtagal man, basta alam ko ginagamot mo ako, araw-araw nandiyan ka sa akin. Yan po yan, okay? Yan po ang isang mensaheng paalala, okay? Tuloy natin, no? Siya'y sa ating versikulo 2, siya'y magbibigay ng lakas, no? Sa mahina at ang walang kapangyarihan ay pinananagana niya sa kalakasan. Versikulo 3 po, pati ang mga kabaynataan ay manlalata at ang mga pagod ay at mapapagod, no? At ang mga binata ay lubos na manghihina, no?
buwal, magsisibuwal ang sinasabi, no? Versikulo 31, no? Ngunit silang nangaghihintay sa Panginoon ay mga babagong lakas, no? Sila paiilang lang na may mga pakpak na parang mga agila. Sila magsisi takbo at hindi mga papagod. Sila yung mga magsisilakad at hindi manghihina. Okay? Ibig sabihin, okay? So, binibigyan ka ng Diyos ng lakas, no? Kasi alam niyang anak ka niya, kailangan mo siya. Yan ibig sabihin, okay? Now, let's go to the other scripture chapter and verse, no? Dito tayo sa atin, Daniel, no? Daniel chapter 1, no? Daniel chapter 4, no? Daniel chapter 4, verse 33 to 37, okay? Yan po, no? Basahin natin dito, no? Verse 33 to 37, no? Here is the message, no? The same hour, no, was the same hour was the thing fulfilled, no, upon Nebuchadnezzar, no, and he was driven, no, from men, and did eat grass as oxen, and his body was wet with the dew of heaven, no, till the hairs were grown like eagles, no, feathers, no, and he walked like birds, no, claws, no, and he works like birds claw, no. Humaba na yung mga kuko niya, no, parang kuko na ng agila. Verse 30 po, yun yung haring si Nebuchadnezzar, no. Ilang beses ko na po nababasa to sa inyo, no. Unti-unti ko nauunawa, kahit na hindi ko alam, nauunawa ako na, okay? Dati po talagang hirap na hirap ako. Ano kaya ibig sabihin nito? Tagalog na nahirapan pa ako. Yan po ang totoo, no? Pero nung dinala ako ng Diyos dito, unti-unting nabubuksan ng aking isipan. Ganito pala ibig sabihin, no? Dumarating yung oras, ganito yan, June, ganito. Binibigay niya sa akin, nililiwanag niya sa aking isipan, okay? Kaya unti-unti ko na kasi nakapokus lagi ako sa kanya. Nandito ang buhay ko, wala akong trabaho, pero ang buhay ko nandito sa trabaho ko sa kanya, okay? Nandito ang focus ko sa kanya, no? Wala po akong trabaho. Kung hindi na ako mapakain, okay lang. Basta ako, alam ko, nasa Diyos ako. Yan po ang totoo niyan, okay? Alright. Dito tayo sa verse, hanggang verse 34, no? Hanggang 37 tayo, no? Verse 34, no? And at the end, no? And at the end, no? Of the days, no? I will, and sabi nito, and at the end of the days, I, Nebuchadnezzar, lifted up my eyes, no, unto heaven, no, and mine understanding returned, no, unto me, and I blessed Most High, no, and I praised and honored Him, no, that liveth forever, no, whose dominion in an everlasting, no, damnation, and his kingdom in from generation to generation. Okay, verse 35, no, and all the inhabitants, no, of the earth, no, are reputed as nothing, and do it, no, according to his will in the army of heaven, no, in the army of heaven, no, and among that inhabitants of the earth, and none can stay his hand or say unto him, what dost thou? Okay, verse 36, no, and at the same time my reason returned unto me, and for the glory of thy kingdom, no,
mine honor and brightness return all unto me, and my counselor and my lords sought unto me, and I was established in my kingdom, no? And excellent, no, majesty was added unto me. Verse 37, oh. And now, no, and now I, Nebuchadnezzar, praise and praise and extol and honor the King of heaven, all whose work the all whose works, no, are truth, no, and his way judgment, and those that walk in pride he is able to abuse, no? Abuse, okay? Basahin natin sa Tagalog version, no? Nag-i-struggle yung mata, pero alam ni Lord ang nangyayari sa ano. Yun ang pagsubok niya sa akin. Tihinto ba ako? Bibigay ba ako? Yun pong ibig ko sabihin, okay? Dati, pag hindi ko nabasa na konti, salamin na agad ako. Nawawalan ako ng tiwala, no? Kasi pray tayo ng pray, pero ang totoo, wala eh. Pray tayo ng pray. Binabanggit natin pangalan, hello, Panginoon, ganito man. Pero wala. Ang tiwala natin, wala. Mababaw, mahina, no? Pero bumabanggit tayo ng kanyang pangalan. Tawag tayo ng tawag sa kanya. Pero ang Diyos na atingin. Tawag ka ng tawag sa... Hindi ka lang masalita ng Diyos kasi baka matakot ka eh. Sabihin, ang tagal ko nakatingin sa'yo, araw-araw, nandito ka, linggo-linggo na simbahan ka, pero wala. Hindi mo ako nararamdaman, hindi mo ko dinadala sa iyong isip at puso, hindi mo ko dinadama na ikaw ay pinagaling ko na. Pero binabalik sa isip mo, ganun ganito, na nasisira ang iyong pananampalataya sa akin, humihina. Imbis na palakasin mo, Lord, nagtiwala ako sa iyo, alam kong hindi mo ko. So, bakit mo isipin ganun ganito, di ba? Ganun yun. Nandun ka, pinagpe-pray yung iba. Ang tanong, ikaw ba, nakaupo ka sa wheelchair, magpe-pray ka. Ano, naobserbahan ko po sa simbahan, no? Hindi para mag-coursing ako, ano. Naobserbahan ko yun sa amin church. Nagpe-pray, pero siya nandun sa wheelchair. Ibig ko sabihin, bakit? Ka nandun, nagpe-pray ka, tapos ikaw hindi ka makatayo. Nasaan ang Diyos mo? Nasaan ang faith mo sa Lord? Para hindi ka makatindig. Dapat makatindig ka. Kasi nasa Kanya ka. Nagsiserve ka sa Kanya. Hindi Kanya pababayaan kung maniniwala ka ng taus-puso sa Kanya. Yan po ang isa kong halimbawa, okay? Alright? Di ba natatandaan niyo doon sa Chosen? Yung nakaupo doon malapit sa tubig, sa swimming pool. Pag dati nga yung oras, nagtakbo siya, walang bumubuhat daw sa kanya. Ano sabi ng Diyos sa kanya? Do you wanna heal? Di po ba? Sabi sa kanya. Gusto mo bang gumaling? No? Natingin sa kanya, di po ba? Yun ang isang halimbawa. No? Kung gusto mong gumaling, nasa sayo kung paano ka gagaling. Ngayon, kung isipin mo, ganito, eh hindi ka nagaling. Kasi ibinabalik mo uli yung sakit mo sa katawan. No? Ang sabi niya, pag pinagaling kita, gumaling ka na. Yan ang ibig sabihin. No, nasa sa iyo. Kung gumaling ka sa sarili mo, sa isip mo, o katawan mo, hindi gagaling ka. Ngayon, kung ibabalik sa hindi ka gumagaling kasi nakatanim na yung ugat nung iniisip mo sa iyo. Hindi mo binubunot, hindi mo tinatanggal at tinatapon. Ilagay mo sa iyong isip, yung itinanim ng Diyos sa iyong isip, pinagaling kita dahil ikaw ay anak ko, mahal kita. Yun. Okay? Now, let's go to other scripture chapters. No? Basahin pala natin sa Tagalog to, no? Bago tayo magtuloy-tuloy sa ikatlong video, no? Thanks to God. Si Lord, hindi nila kayang pigilan na nangyayari, okay? Dito tayo sa Daniel, no? Daniel, pahina 4, versikulo 27 hanggang 30, no? Ba tayo, no? Dito tayo sa Daniel, pahina 33 hanggang 37, okay? 33 hanggang 37, no? Sa Spanish, Daniel kapitulo 4, no? Versikulo 33 hanggang 37. This is my third video, no? Attempt, no? In the second video, okay? Here is the message in Tagalog version, okay? Nang oras ding iyon ay natupad ang bagay kay Nabucodonosor, no? At siya'y pinalayas ng mga tao at kumain ng damo na gaya ng mga baka at mga kaniyang katawan ay nabasa at ng hamog, no? Nabasa ng hamog ng langit, no? Hanggang sa ang kaniyang buhok ay lumagong parang balahibo ng mga agila at ang kaniyang mga kuko ay parang mga kuko ng mga ibon, okay? Pumaba na kasi
wala na nag-aayos sa kanya, no? Pinagtabuyan siya, parang gano'n, no? Versikulo 34, at ang katapusan ng mga kaarawan, akong si Nabucodonosor ay nagtaas ng aking mga mata sa langit. Okay, nanalangin. Yan po ang ibig sabihin, nanalangin. Tumawag sa Diyos, okay? Tinaas ang mata sa langit, no? At ang aking unawa ay nanumbalik sa akin, no? At aking pinuri ang kataas-taasan, at aking pinuri ang at pinarangalan ko siya na nabubuhay, no, magpakailanman, sapagkat ang kaniyang kapangyarihan ay walang hanggang kapangyarihan, at ang kaniyang kaharian ay sasalit-saling lahi, no? Generation to generation, no? Versikulo 35, ang lahat ng mananahan sa lupa ay nabibilang sa wala, no? At ang kaniyang ginagawa ay ayon sa kaniyang kalooban, sa hukbo sa langit, no? Sa hukbo ng langit, no? At mga mananahan sa lupa, at walang makahadlang sa kaniyang kamay, o makapagsasabi sa kaniya, anong ginagawa mo, okay? Wala, kasi nasa Diyos siya nagtitiwala, no? Walang makapipigil sa kanya, ibig sabihin, no? Versikulo 36, no? Sa oras ding iyon ay nanumbalik sa akin ang aking unawa, no? At ang kaluwalhatian ng aking kaharian, no, ay nanumbalik sa akin ang aking kamahalan, at kamahalan at kakinangan, no? Kakinangan, yung kasikatan niya, okay? Yung pagkakilala sa kanya ay, at hinanap ako ng aking mga kasangguni at mga mahal na tao, at ako'y natatag sa aking kaharian, at marilag na kadakilaan ay nadagdag sa akin, okay? Sipin nyo, binalik siya ng Diyos sa kanyang kaharian, ibig sabihin, okay? Hinanap siya ng mga taong mga nagtaboy sa kanya, pinabayaan siya, no? Versikulo 37, no? Ngayon, si Nabucodonosor ay pumupuri at nagbubunyi, no? At nagpaparangal sa hari, no, ng langit, no? Sapagkat ang lahat niyang gawa ay katotohanan, at ang kaniyang mga daan ay kahatulan, at yaong, no, nagsisilakad sa kapalaluan, no, ay kaniyang mapapasunod, ibig sabihin, okay? Now, let's go to the other video na tayo, okay? Thanks to God, natuloy na yung ikalawang video natin, okay? Yan po, sinasabi niya, may struggle, no? But now, we're going to our third video, okay? Doon ulit tayo susundo, okay?